Bumaluktot. Dahil ang dekuryenteng sasakyan, ang mundo ng EV, ay nakakakuha ng malubhang pag-alog. Maaari mong isipin na si Tesla ang namumuno sa kaharian ng EV. Ngunit maghintay. Ang Toyota ay nagluluto ng isang bagay sa likod ng mga eksena na maaaring magpatumba kay Tesla mula sa trono nito. Kakadrop lang nila ng bombshell announcement na nagbubulungan ang lahat sa EV market. Ilarawan ito ay isang pamilya-sized, ganap na electric Toyota SUV na puno ng mga cool na tampok. Sobrang abot kaya at presyo tulad ng isang ginamit na kotse. Sa video na ito, sumisid kami sa pagbabago ng laro ng Toyota. Kung ano ang iniisip ni Elon Musk tungkol sa matapang na hakbang na ito, at yung kahangahangang SUV na ito ay tatama sa mga kalsada sa US at Europe. Ito na kaya ang simula ng isang malaking pagbabago sa mundo ng EV? Dumikit upang malaman. At bago tayo tumalon, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button na iyon para sa higit pang kapanapanabik na mga update. Bago tayo pumasok sa inobasyon ng Toyota, pag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa pagkakaibigan ng Toyota at Tesla noong 2010. Ang Toyota, ang hybrid na pioneer, at si Tesla, ang electric vehicle maverick, ay nagkasundo na tila isang tugma na ginawa sa Auto Heaven. Namuhunan ng Toyota ng $50 million sa Tesla at ibinenta sa kanila ang isang pabrika sa California sa isang bargain na humahantong sa paglulunsad noong 2012 ng RAV4 EV. Isang timpla ng pagiging maaasahan ng Toyota at ng electric spark ng Tesla. Ngunit ang pagsasama ay mabilis na umasim. Ang maselang kulturang pangkaligtasan ng Toyota ay sumalungat sa mabilis at maluwag na estilo ng pagbabago ng Tesla, kung saan ang mga inhinyero ay nagtatalo sa mga disenyo at proseso ng baterya. Ang RAV4 EV ay bumagsak. Nagbebenta lamang ng 2,500 na mga unit sa isang matarik was $49,800. At noong 2014, ang alyansa ay gumuho. Nagsimulang ibenta ng Toyota ang Tesla stake nito at sumiklab ang digmaan ng mga salita. Sa isang komperensya noong 2014, kinutya ni Elon Musk ang hydrogen fuel cell focus ng Toyota. Tinawag silang hindi kapani-paniwalang pipi at binansagan silang mga fuel cell. Ang vice-presidente ng Toyota, si Bob Carter, ay bumawi. Ipinagtanggol ang hydrogen bilang isang matalinong zero-emission bet at binalaan si Musk laban sa pagtanggal dito. Ang away ay hindi lang tungkol sa tech. Ito ay isang salunggatan hakong mga pangitain. Itinaya ni Tesla ang lahat sa pagkagambala ng kuryente, habang ang Toyota ay na-hedge ng mga hybrid, hydrogen, at plug-in. Noong 2017, ibinenta na ng Toyota ang lahat ng bahagi nito sa Tesla, na pinutol ang ugnayan. Ngayon bumalik sa plano ng pagbabago ng laro ng Toyota. Ang Toyota ay nagcha-charge sa dekuryenteng sasakyan, EV na nakita ng mas malakas. Pagkatapos ilunsad ang kanilang kahangahangang bZ4X electric SUV, hindi sila titigil doon. Mayroon silang malalaking plano na palawakin ang kanilang BZ lineup sa isang grupo ng mga bagong rides na pinapagana ng baterya. Sa 2024 Beijing Auto Show, inagaw ng Toyota ang spotlight sa pamamagitan ng paglalahad ng dalawang makintab na bagong EV, ang bZ3C at ang bZ3X. Pag-usapan ang isang sorpresa. Ang bZ3X ay ang matapang na pagtalon ng Toyota sa larong EV at hindi sila nag-aksaya ng anumang oras. Nagsimula ang produksyon noong Marso 3, 2025. Sa ngayon, ang ganap na electric gem na ito ay naglalayag lamang sa mga lansangan ng China dahil ginagawa ito doon. Pero huwag kang mag-alala. May posibilidad na maabot nito ang ibang mga merkado sa ibang pagkakataon. Manatiling nakatutok para sana. Nakikipagtulungan sa Jack Group ng China. Ang Toyota ay lumikha ng isang tunay na game changer na nakuha ni Tesla na tumitingin sa balikat nito. At narito ang pinakamagandang bahagi. Ang bZ3X ay nagsisimula sa hindi kapani-paniwalang $13,000 na ginagawa itong kabuuang pagnanakaw. May isang bagay ang Toyota para sa lahat na may tatlong cool na trim na mapagpipilian. Ang budget-friendly na 430 Air Plus ay nagsisimula sa $13,800 lang. Gusto mo ng mas mahilig? Tingnan ang 520 Pro Plus o ang top-of-the-line na 620 Max. Vayan Sarga na umaabot sa 27 mas o 7,000.
Ano mga premium na modelong ito ay puno ng mga karagdagang feature, mas malalaking baterya, at mas mahabang driving range. Ano Toyota ay naging kaibigan ng GIASI Group ng China mula noong 2004. At ang powerhouse partnership na ito ay isang game changer. Hinahayaan nito ang Toyota na makagawa ng napakaraming dekalidad na BZ3X electric SUV sa napakababang halaga na nangangahulugang mas matitipid para sa iyo. Kaya paano ibinebenta ng Toyota ang BZ3X para sa gayong pagnanakaw kumpara sa ibang mga EV? Well, hindi lang ang kanilang matalinong pagtutulungan sa GAs ang nagpapababa ng mga presyo. Ni-crack ng Toyota ang code sa isang napakatalino na tagumpay ng baterya. Sa halip na gamitin ang karaniwang mga baterya ng lithium-ion na umaasa sa Tesla at ng iba pa, nawala ang Toyota gamit ang isang bagay na tinatawag na lithium iron phosphate, mga LFP na baterya. Bakit big deal yun? Ay ang baterya ng LFP ay gumagamit ng bakal, na mas mura at mas madaling mahanap, kaysa sa nickel at cobalt na ginagamit sa mga traditional na baterya. Dagdag pa, mayroong isang mas madilim na bahagi sa mga materyales na iyon. Ang cobalt ay madalas na nagmumula sa Democratic Republic of Congo, kung saan ang pagmimina ay naiugnay sa mga seryosong issue tulad ng child labor at kawalang tatag sa politika na ginagawang sobrang nanginginig ang supply chain. Hindi rin santo si nickel ay na pagmimina nito as maaring makapinsala sa kapaligiran, na nagdudulot ng polusyon sa tubig at nawasak ang mga kagubatan. Sa pamamagitan ng paglipat sa mga baterya ng LFP, hindi lamang binabawasan ng Toyota ang mga gastos, kundi pati na rin ang pag-iwas sa ethical at pangkapaligiran na pananakit ng ulo. Ang mundo ay nagniningning ng isang spotlight sa mga problema sa cobalt at nickel sa mga baterya ng EV. Mag-isip ng mga ethical na alalahanin at pinsala sa kapaligiran. Ang mga aktivista at pinuno ay nagtutulak sa mga gumagawa ng kotse na humanap ng mas mahusay, mas berdeng mga paraan upang mapagana ang mga dekuryenteng sasakyan. And guess what? Nauuna na ang Toyota sa laro, kahit bilang isang baguhan sa eksena ng EV. Ngayon, mag-zoom in tayo sa BZ3X, ang budget-friendly na electric SUV ng Toyota na nagnanakaw ng palabas. Huwag hayaang lokohin ka ng mababang presyo. Ang kotse na ito ay puno ng pampamilyang kabutihan. Isipin ang Toyota RAV4. Ngunit ganap na electric at handa ng gumulong. Ito ay isang compact SUV na perpekto para sa mga pamilya, na may maraming espasyo at mga cool na tampok sa looban. Ang BZ3X ay parang isang maaliwalas na bahay sa mga gulong. Mayroon kang maluwang na cabin, toneladang kargamento para sa lahat ng gamit mo, at makabagong teknolohiya upang mapanatiling masaya ang lahat. Aliw. Surian. Practical? I double-check. At talagang nakinig ang Toyota sa mga hinaing ng mga driver tungkol sa mga nakakalito na central na touchscreens na ginagawa kang maghukay sa mga menu habang nagmamaneho. Ang kanilang solusyon? Isang matalinong disenyo na nagpapanatili sa touchscreen ngunit nagdaragdag ng mga physical na button para sa madaling pag-access sa mga bagay tulad ng audio at climate control. Wala nang kakulitan. Ang BZ3X ay patunay na maari kang makakuha ng abot-kayang EV ng hindi naliliit ang kalidad o mga feature. Ang kotse na ito ay hindi lamang abot-kaya. Ito ay puno ng mga tampok na ginagawa itong kabuuang panalo. Magsimula tayo sa saklaw. Ang batayang modelo na nagkakahalaga lamang ng $13,800 ay maaring mag-zoom ng hanggang 276 milya sa isang single. Kailangan pa. Ang mga premium na bersyon ay umabot iyon sa isang kahangahangang 379 milya. Perpekto para sa lahat ng iyong pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Nag-aalala tungkol sa pagsingil? Nasasakupan ka ng Toyota? Ang BZ3X ay may fast charging tech na tumataas mula 30% hanggang 80% sa loob lang ng 24 minuto. Mas mabilis kaysa sa isang pit stop. Kung nagcha-charge ka sa bahay ng magdamag, ang buong baterya ay tumatagal ng humigit kumulang 10 oras. Madeling peasy. Ngayon, pag-usapan natin ang estilo. Ang BZ3X ay may nakakatuwang kulay tulad ng puti, kulay abo, pilak, item, pink, at kahit ginto sa looban.
Maaari kang pumili mula sa beige, black, o orange na mga scheme ng kulay. At ang dual-color steering wheel ay pares na may matalas na 8-inch LCD display para sa lahat ng iyong impormasyon sa pagmamaneho. Ang dashboard ay makinis at layered. At ang napakalaking 6-inch na central touchscreen ay voice-activated para sa walang hirap na control. Pero teka, meron pa. Makakakuha ka ng 32 kulay na ambient lighting upang itakda ang mood. Isang panoramic sunroof para sa stargazing. Isang foldable rear armrest para sa dagdag na kaginhawahan. 7 airbag para sa kaligtasan. Wireless phone charging. At isang 11-speaker Yamaha sound system para sabog ang iyong mga paboritong himig. Kaligtasan at katalinuhan? Ang BZP-X ay susunod na antas. Puno ito ng advanced na sistema ng tulong sa pagmamaneho, ADAS, na pinapagana ng LiDAR. Isang napaka-cool na sensor na nagpapalabas ng milyon-milyong laser pulse para imapa ang lahat sa paligid ng kotse sa 360 degrees. Nakikita nito ang mga pedestrian, mga kotse, mga palatandaan sa kalsada, at mga hadlang, kahit na sa mahamog o madilim na mga kondisyon. Dagdag pa, may 11 high-definition na camera at 27 sensor. Ang self-driving tech ng SUV na ito ay nauuna sa pack. Maaari itong magpalit ng mga lane, mag-park mismo, magpreno upang maiwasan ang mga pag-crash, at kahit na magbasa ng mga ilaw ng trapiko tulad ng isang pro. Naibuhos na namin ang lahat ng tsaa sa BZ3X electric SUV na nagbabago ng laro ng Toyota na nanginginig sa mundo ng EV. Ngunit ano ang buzz sa iba pang mga gumagawa ng kotse, lalo na ang Elon Musk ng Tesla? Sumisid tayo. Gumagawa ang Toyota ng ilang matapang na hakbang. Kabilang ang pagkuha ng 50 million na stake sa Tesla Motors. Tama yan. Ang dalawang ito ay nagtutulungan para magtrabaho sa mga dekuryenteng sasakyan, piyesa, sistema ng production, at kaalaman sa engineering. Nagluluto din ang Toyota ng sarili nitong electric ride. Isang short-range urban commuter car na nakatakdang tumira sa mga lansangan sa 2020. Pag-usapan ang tungkol sa paglalaro ng mahabang laro. Ngunit dito ay kung saan ito ay nagiging makatas. Ayon sa Forbes, hindi masyadong mainit ang mga bagay para sa Tesla. At on kamakailang mga galaw ng Toyota ay nagalit si Elon Musk. Sinasabi ng mga tagaloob na nararamdaman ni Musk ang init. Kamakailan, umupo si Musk at CEO ng Toyota, Koji Sato, para makipag-chat. Ngayon, maaari mong isipin na nagluluto sila ng isang bagong pakikipagtulungan. Manapos ng lahat. Ang Tesla at Toyota ay nagtulungan noon. Pero hindi. May ibang agenda si Sato. Binigyan niya si Musk ng masterclass kung bakit kailangang umunlad ang mga gumagawa ng EV sa mas berde, mas mahusay na produksyon ng baterya. Nag-drop din si Sato ng ilang karunungan kung bakit kinuha ng Toyota ang matamis na oras sa pagpasok sa karera ng EV. Nais nilang bumuo ng matibay na reputasyon bilang isang maaasahan, mahusay na gumagawa ng kotse muna. At pagkatapos ng ilang dekada ng tagumpay, nakaya nila ito. Si Tesla ay palaging isang ligaw na akakagambalang bata sa EV block. Nanginginig ang mga bagay-bagay. Toyota? Sila ang kalmado. Madiskarteng tagaplano. Naglalaan ng kanilang oras upang ayusin ito. Dahil ang industriya ng sasakyan ay nasa ilalim ng pressure na maging berde. Isang bagay na hindi naabot ng mga gumagawa ng kotse. Tetong-tony. Na ang nakakaraan. Ang mabagal at matatag na diskarte ng Toyota ay maaaring nagnanakaw lamang ng spotlight. Noong 1997, ibinaba ng Toyota ang isang game changer, ang Prius, ang unang mass-produced hybrid na kotse sa mundo. Sa una, ang mga tao ay hindi tumitingin. Ang gas ay mura, kaya sino ang nagmamalasakit? Ngunit nang ang mga kakulangan sa gasolina ay tumama noong unang bahagi ng 2000s, ang Prius ay naging isang superstar. Salamat sa super fuel-efficient na hybrid na disenyo nito. Biglang, lahat ay gusto ng isa. Ang Toyota ay hindi lamang tumigil doon. Ngayon, meron na silang isang buong lineup ng mga hybrid, tulad ng RAV4, Camry, at Corolla, na maaring magpatuloy sa pag-cruise ng mahigit 300,000 milya ng halos walang baterya. Pag-usapan ang pagiging maaasahan. Ngayon,
narito kung saan nagiging maanghang ang mga bagay. Ang CEO ng Toyota, si Koji Sato, ay naglabas kamakailan ng mga beans sa kanilang pinakabagong pambihirang tagumpay, solid-state na teknolohiya ng baterya. Ang mga bad boy na ito ay nag-charge ng mas mabilis at mas matagal kaysa sa lithium-ion na mga baterya na ginagamit ni Tesla. Sinasabi ng mga mapagkukunan na si Musk ay hindi eksaktong natuwa. Tinawag niya ang mga pagsulong ng Toyota na overhyped na walang kapararakan at inakusahan pa sila na sinusubukang idiskaril ang malalaking plano ni Tesla. Ouch! Gumanti si Sato. Cool na parang pipino. Anam. Na nagsasabing, Toyota's all about building efficient, dependable cars for the long haul. Siya ay kumuha pa ng isang jab sa Tesla na itinuro na sila ay nagkaroon ng problema sa pagpapanatiling ang mga panel mula sa pagkahulog. Paso. Naging mainit ang mga bagay-bagay kaya iniulat na hinayaan ni Musk ang isang tiyak na 4 na letrang salita na madulas habang natapos ang pulong. Alerto sa drama. Sa solid-state na baterya ng Toyota at rock-solid na reputation, hindi nakakagulat na nararamdaman ni Musk ang pressure. Ang BZ3X ng Toyota, isang all-electric SUV, ay nagsisimula sa napakababang 13,800. Ihambing iyon sa pinakaabot-kayang Model 3 ng Tesla. May na nagkakahalaga ng $35,000. At hindi nakakagulat na nakakakuha ng atensyon ng budget-friendly na biyaheng ito. Ngunit narito ang malaking tanong. Kung ang BZ3X ay itinatayo lamang sa China ngayon, bakit ang Musk ay napakasama? At ang SUV na ito na nagbabago ng laro ay tatama ba sa mga kalsada ng US o Europe? Kaya bakit si Elon Musk ay labis na nabalisa tungkol sa isang kotse na ibinebenta lamang sa China? Bueno, hindi lang ang nakakagulat na presyo ng BZ3X o ang mahuhusay na tampok nito. Ito ang mas malaking larawan. Ang Toyota ay nakipagtulungan sa GS Group ng China upang bumuo ng mga EV na ito sa napakalaking bilang sa napakababang halaga. Salamat sa kanilang matalinong paggamit ng lithium iron phosphate, LFP, mga baterya. Yung mga bateryang ito ay mas mura at mas matibay kaysa sa mga lithium-ion na baterya na ginagamit ng Tesla, na iniiwasan ang mga issue sa etika at kapaligiran na nauugnay sa pagmimina ng cobalt at nickel. Dagdag pa, ang CEO ng Toyota na si Koji Sato ay nag-unveil kamakailan ng sarili niyang solid-state na teknolohiya ng baterya na mas mabilis na nag-charge at mas tumatagal kaysa sa mga baterya ng Tesla. Ibinasura ito ni Musk bilang hyperbolic nonsense. Ngunit dahil sa track record ng Toyota, malinaw na sila ay nasa isang bagay na malaki. Ngayon, narito kung saan nakakalito ang mga bagay. Ano mga bagong taripa ay humahadlang? Noong Abril 18, 2025, puspusan na ang mga taripa na ipinataw ni Pangulong Trump sa mga pag-import ng China na umaabot ng hanggang 145%. Na nangangahulugan iyon na ang pag-export ng anumang bagay mula sa China, kabilang ang BZ3X ng Toyota, sa US ay magiging napakamahal. Biglang, ang $13,800 na presyo ay hindi masyadong abot-kaya kapag nagdagdag ka ng mga karagdagang gastos na sumasalungat sa buong misyon ng Toyota na panatilihing abot-kaya ang mga EV. Ito ay parehong kwento sa Europa, kung saan may mga taripa mula 25% hanggang 30% sa mga kalakal na tsino. Mga taripa na ito ay nagpapahirap para sa Toyota na dalhin ang BZ3X sa mga pamilihan sa kanluran ng hindi nagtataas ng presyo. Ngunit ang mga taripa ay hindi lamang ang balakid. Ang US at Europe ay may mahigpit na regulation para sa mga sasakyan. At ang BZ3X ay mangangailangan ng mga seryosong pagbabago upang matugunan ang mga ito. Pinag-uusapan natin ang pagsubok sa kaligtasan ng pag-crash, sertifikasyon ng baterya, regulasyon ng software, at maging ang mga pagbabago sa mga tampok na self-driving nito. Sa Europe, mas komplikado ito dahil ang bawat bansa ay may sariling mga pamantayan para sa mga bagay tulad ng mga electronic system, emissions, at autonomous na teknolohiya. Ang muling pagdidisenyo ng BZ3X upang sumunod sa lahat ng mga regulasyong ito ay mangangailangan ng oras at pera. Waaring maantala ang pagdating nito at mapataas ang mga gastos.
Ngunit ang mga taripa ay hindi lamang ang hadlang. Ang US at Europe ay may mahigpit na panuntunan para sa mga sasakyan. At ang BZ3X ay mangangailangan ng seryosong pagbabago para matugunan sila. Pinag-uusapan natin ang mga pagsubok sa kaligtasan ng pag-crash, mga certification ng baterya, mga regulation ng software, at maging ang mga pag-tweak sa mga tampok na self-driving nito. Sa Europe, mas komplikado ito dahil ang bawat bansa ay may sariling mga pamantayan para sa mga bagay tulad ng mga electronic system, emissions, at autonomous tech. Ang muling pagdidisenyo ng BZ3X upang sumunod sa lahat ng mga panuntunang ito ay mangangailangan ng oras at pera na maaaring maantala ang pagdating nito at mapataas ang gastos. Kaya, makakarating kaya ang BZ3X sa US o Europe? Saan gayon? Pinananatili ito ng Toyota sa China. Bayong ang produksyon ay mas mura at maaari nilang ibenta ito sa walang kapantay na presyo. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Ang Toyota ay hindi estranghero sa mga pandaigdigang merkado. At mayroon silang kasaysayan ng pag-angkop sa kanilang mga sasakyan upang matugunan ang iba't ibang mga regulation. Tandaan ang Prius? Inilunsad noong 1997 bilang ang unang mass-produced hybrid. Ito ay naging isang pandaigdigang hit sa kabila ng maagang pag-alinlangan. May mga hybrid din ang Toyota tulad ng RAV4 at Camry na minamahal sa buong mundo, kaya alam nila kung paano laruin ang international na laro. Kung ang pangangailangan ay naroroon, at sa lahat ng buzz sa paligid ng BZ3X, maaaring ang Toyota ay makakaisip ng isang paraan upang dalhin ang EV na ito sa Western baybayin, sa pamamagitan man ng pagsasaayos ng disenyo o kahit na pag-setup ng produksyon na mas malapit sa US o Europe. Para sa Musk at Tesla, ang BZ3X ay isang wake-up call. Hindi lamang inilubog ng Toyota ang mga daliri nito sa merkado ng EV. Sumisid sila sa isang madiskarteng plano na ilang dekada nang ginagawa. Bagamat si Tesla ang naging marangya na disruptor, tahimik na ginagawa ng Toyota ang maaasahan at mahusay na mga sasakyan mula sa Prius hanggang sa kanilang mga bagong solid-state na baterya. Maaring i-brush ito ng Musk. Ngunit ang mabagal at matatag na diskarte ng Toyota ay maaring yumanig sa mundo ng EV sa isang malaking paraan. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Kung nasa China ka, maaari kang kumuha ng BZ3X at mag-cruise sa estilo sa mas mura. Kung ikaw ay nasa US o Europe, maaaring kailanganin mong maghintay ng kaunti. Ngunit may malalaking plano ang Toyota at maaring sulit ang SUV na ito. Ang pinakabagong dekuryenteng sasakyan ng Toyota, ang EV, ay malinaw na idinisenyo kung saan ang China ang pangunahing focus nito at maaaring matagalan bago ito tumama sa mga kalsada sa mga lugar tulad ng US o Europe. Ngunit huwag mag-ala. May plano ang Toyota. Gumagawa na sila sa BZ4X, isang modelong iniakma para sa mga Amerikano at European na driver. Ang Toyota ay hindi lamang sumasali sa EV trend. Sila ay nagtatakda ng bilis. Natugunan na nila ang pinakamalalaking reklamo tungkol sa mga EV. Sinabi ng mga tao na ang mga EV ay may masyadong mahal, kaya inilunsad ng Toyota ang isa sa mga pinakabadyet na option doon. Mahabang oras ng pag-charge, mabilis na nag-charge ang modelong ito. Masyadong komplikado ang mga touchscreen. Bumalik ang Toyota sa mga klasikong button para sa madaling control na walang distraction. Sa mga pagbabagong ito, mahirap makipagtalo laban sa paglipat sa isang EV. Ang matapang na hakbang na ito ay maaring magtulak sa mga mambabatas na pag-isipang muli ang mga deadline para sa pag-phase out ng mga sasakyang pinapagana ng gas. Maaaring ipakita sa atin ng reaksyon ng China sa sasakyang ito kung narito na ang hinaharap ng EV. Kaya, ano ang iyong kunin? Nangunguna ba ang Toyota sa pack? Ibababa ba ng ibang mga gumagawa ng kotse ang kanilang mga presyo ng EV para makasabay? Bahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba.